Oh, kumusta mga ka-farmer? Pag-usapan natin ngayon yung isang problema na, alam niyo yon, yung mga kalaban nating hindi natin nakikita. Oo, yung mga mikrobyo na sumisira sa ating mga pananim. Ito, gagawa tayo ng isang guide para matulungan tayong lahat na labanan yung mga lihim na kaaway na yan. So, eto yung magiging takbo ng usapan natin para klaro. Una, kikilalanin natin kung sino ba tong mga lihim na kaaway. Pangalawa, alamin natin yung mga sintomas. Sunod yung 7 mabisang hakbang para malabanan sila. Tapos, titingnan natin yung mga pwedeng panlaban at syempre, tatapusin natin sa kung ano ba talaga yung susi para sa ligtas at masaganang ani. Game? Simulan na natin. Okay, unang-una sa lahat, sino ba talaga tong mga lihim na kaaway na sumisira sa ating bukirin? Naranasan nyo na ba to? Yung tipong sigurado kang malinis ang bukid mo, walang uod, walang peste, pero bakit ganun? Naninilaw pa rin yung mga tanim mo, parang nangihina. Nakaka-frustrate, di ba? Yan ang tanong na sasagutin natin. Heto na ang sagot. Meron kasi mga kalaban na hindi natin basta-basta makikita. Maliliit sila pero grabe ang pinsala. Ito yung tinatawag nating bakterya, fungi at mga virus. Huwag nating maliitin kasi kahit hindi sila nakikita, yung pinsala nila minsan mas malala pa sa mga udod na nakikita natin. So, ayon, alam na natin kung sino yung mga kalaban. Ngayon, paano natin malalaman kung sino sa kanila yung umaatake? Para tayong mga detective dito. Bawat isa sa kanila may iniiwang parang calling card o palatandaan. Kailangan lang nating matutunan na basahin yung mga clues na yan. Okay, silipin natin tong table. Kung yung nakikita nyo sa tanim nyo ay parang basa, tapos nabubulok, o bigla na lang nalalanta, nako, malamang bakterya yan. E paano kung parang may pulbos sa dahon, o kaya may mga spot na kulay kalawang, o yung mga punla nyo bigla na lang natutumba? Fungi naman yan. Tapos, yung panghuli, kung yung dahon ay may kakaibang itsura, parang mosaic o naninilaw na may mga guhit, tapos yung halaman hindi lumalaki, baka virus na yan. Tandaan nyo, sobrang importante na tama yung pagkikilala natin sa sakit para tama din yung gamot na ibibigay natin. Alright, ngayong may ideya na tayo kung sino ang kalaban at kung ano ang itsura niyang atake nila, oras na para sa ating game plan. Meron tayong 7 mabisang hakbang. Ito yung ating battle plan, ika nga, para masigurong tayo ang mananalo. Tatandaan nyo lang tong numerong to, ha? 7! 7 lang! Okay, himayin natin tong 7. Unang-una, suriin ang sakit. Huwag padalos-dalos sa pag-spray. Tiyakin mo muna, bakterya ba to, fungi o virus? Kasi iba-iba sila ng gamot. Pangalawa, tamang timing. Crucial to. Kung fungi, mas okay yung bago pa man magkasakit, nag-spray ka na. Preventive, kumbaga. Kung bakterya naman, kailangan ng regular na pag-spray. Pangatlo, sakto ang dami. Basahin yung label, sundin yung instructions. Huwag manghula. Bawal ang kulang, bawal din ang sobra. Pangapat, proper coverage. Siguraduhin mong basang-basa yung halawan mula dulo hanggang puno, lalo na yung mga apektadang parte. Panglima, syempre, safety first. Magsuot ng proteksyon at iwasan mag-spray malapit sa mga ilog o sapa. Pang-anim, pag-rotate ng biocides. Ito yung pagpapalit-palit ng gamot. Bakit? Para hindi masana yung mga mikrobyo at maging immune or resistant. At pang-7, tamang pagtatago. Itabi at itapon ang mga chemical sa tamang paraan. Bawat isa sa mga yan, napaka-importante, walang pwedeng laktawan. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung mga mismong sandata natin. Ano-ano ba yung mga chemical na pwedeng gamitin, lalo na sa palayan? Pero teka muna, bago tayo pumili ng sandata, kailangan nating intindihin yung tinatawag na mode of action. Ano to? Simple lang, ito yung paraan kung paano gumagana yung gamot. Para mas madaling maintindihan, isipin niyo yung contact, para yung suntok. Kapag tinamaan, patay agad. Yung systemic naman parang lason na iniinom ng halaman. So yung buong halaman mismo nagiging lason sa sakit. At yung protectant para siyang kalasag, isang barrier para hindi makapasok yung sakit. So bakit importante to? Kasi ito yung susi sa step number 6 kanina, yung pag-rotate. Kailangan nating pag-ibahin yung atake para hindi matutunan ng kalaban kung paano dumipensa. Ayan, tingnan nyo tong mga halimbawa para sa palay. Yung copper hydroxide at mancozeb, contact at protectant sila. Sa maganda tong pang-unang depensa o kung nasa labas pa lang yung sakit. Pero paano kung nakapasok na sa loob ng halaman? Diyan napapasok yung mga systemic, tulad ng benumyl at difenoconazole. Sila yung lumalaban mula sa loob. See,
Kapag alam mo kung paano sila gumagana, mas matalino yung magiging desisyon mo sa pagpili ng gagamitin. Hindi lang tayo basta-basta spray ng spray. So ayun, dito na tayo papunta sa pinaka-importante sa lahat, yung pinaka-summary ng usapan natin. Ano ba talaga yung susi para sa isang ligtas at masaganang ani? Ito, tatandaan nyo to, yung pinakamalakas nating sandata ay hindi yung pinakamahal na gamot. Hindi yan. Ang totoo niyan, ang pinakamabisang gamit natin ay ang ating kaalaman, yung tamang pagkilala sa sakit at yung pagsunod sa tamang proseso. Yan ang totoong magliligtas sa ating ani at sa ating kabuhayan, hindi yung chemical, kundi yung tamang paggamit nito. Kaya, bago tayo magtapos, iiwan ko kayo ng isang tanong. Pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, pagbalik nyo sa bukid nyo mamaya o bukas, ano yung pinakaunang hakbang na gagawin nyo para protektahan ang inyong mga pananim? Pag-isipan nyo yan. Dahil yung sagot niya dyan, yun na, ang simula ng panalo nyo laban sa mga hindi nakikitang kalaban.